Administration o FDA sa posibleng panganib sa kalusugan ng paggamit ng e-cigarette. Gusto na nga itong ipagbawal o iparegulate ng Philippine Medical Association. Saksi si Chino Gaston. Sa mga ibig tumigil ng paninigarilyo pero hinahanap-hanap ang pag-hit at pagbuga ng usok, tila hulog daw ng langit ang e-cigarette. Manasigarilyo ang forma pero walang tabakong kailangan sindihan. Sa halip, meron itong e-juice o likido na kapag naiinitan ng kuryente mula sa baterya nito ay nagiging vapor o usok na hihit-hitin at ibubuga ng e-cigarette user. Sa lasa at usok, halos pareho raw ang e-cigarette sa aktual na yosi. Pero wala raw mga nakaka-cancer na chemical ayon sa mga taga-suporta nito. Kami po ay naniniwala na ito ay isang ligtas na alternatibo sa sigarilyo. Hanggang ngayon wala pong nagke-claim na ito nakapagdulot ng sakit. Pero sa inilabas na advisory ng ating Food and Drug Administration, sinabi nitong may mga mapanganib ding palang sangkap ang e-cigarette tulad ng nicotine. Naibubuga raw ito bilang mist o usok na may maliliit na patak ng likido. Bagamat mas konti raw ito kaysa sa mga maliliit ding particle mula sa usok ng ordinaryong sigarilyo, malalanghap pa rin ito ng mga hindi naman gumagamit ng e-cigarette kung nasa indoor. At pag pumasok sa katawan, malalim daw itong kumakapit sa baga. Nagtataglay din daw ito ng mga metal tulad ng nickel at chromium na carcinogenic o nakaka-cancer. Sa ngayon, wala pang batas kaugnay ng paggamit o pagbebenta ng e-cigarette. Kaya ang Philippine Medical Association o PMA gusto itong ipaban o kahit i-regulate man lang. Ang gusto sana natin, di ba, doon sa mga maghihinto, maalis yung behavior. Sa e-cigarette, nandun pa rin yung behavior mo yung nagsisigarilyo ka pa rin. Isa raw ito sa dahilan kung bakit daw madalas na bumabalik pa rin sa paninigarilyo ang mga nag-i-e-cigarette. Payo ng PMA, kung gusto talagang mag-quit sa pagyoyosi, gawin ito ng walang kapalit na bisyo. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.